Wala na daw talab sa Iran mga kapatid. Etong mga ginagawang pambubuli ng Amerika sa kanila. Naku po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa mga tol. Meron tayong panonoorin ngayong balita pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So sabi rito mga tol, kinutya o nilait ng Iran ang huling pahayag o mensahe ni US President Donald Trump kaugnay ng umano'y namumuong kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika. So magpahanggang ngayon mga tol, talagang itinatanggi ng Iran, walang namumuong kasunduan. Si Trump lang ang nagsasabi noon, parang ganon mga tol. At sinasabi rito ng Iran na hindi na daw tatalab sa kanila ang mga serye ng pambubuli ng Amerika. So samahan ninyo ako mga tol, bigyan natin to ng reaksyon at opinion. Itong balita mula rito sa UNTV News. We'll see those days pretty soon again based on everything I see. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. Sabi ni Trump, I think it's gonna end pretty soon. Actually, ilang buwan na natin tong naririnig sa kanya at may mga ilang tangkang pagtatapos na nga nito. Lalo na yung nagpirmahan sila ng mutual understanding, tama ba? Mutual agreement. Pero eto na naman di ba? Nagsimula na naman sila maglaban pero nahinto ulit ngayon mga tol dahil sinasabi ni Trump na gusto pa niyang bigyan ng daan yung diplomasya. I don't think they can go much longer. Yeah, please. Hindi na magtatagal pa ang giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay United States President Donald Trump, sinabi nito na mismong siya na ang kasama sa mga pag-uusap kung mayroon mang nangyayaring negosasyon. Bagaman patuloy sa pagtanggi ang Iran na may usapan ngang nagaganap. Hindi ko alam kung sino ang mga nagsasabi kay US President Donald Trump na nakikipag-usap ang Iran sa Amerika. Kasi lahat ng opisyal ng Iran mga tol ay itinatanggihan. So hindi ko alam kung yun din ba ay paraan ni US President Donald Trump para ma-maintain ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado at hindi masyadong gumalaw. Kasi napapansin natin mga tol, kapag nababalita na nagkakaroon ng mga paglalaban dito sa Middle East, talagang mabilis ang pagre-react ng presyo ng krudo no sa world market mga tol, tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. So etong sinasabi ni US President Donald Trump na nagkakaroon ng negosasyon, sa palagay ko is strategy to ng US para hindi ganun magpanik yung world market no pagdating dito sa presyo ng langis kasi ang bilis talaga nila mag-react. Bagamat ito'y itinatanggi ng Iran at sinasabi nilang hindi sila nakikipag-usap sa Amerika, is nakikita natin meron pa ring epekto yung mga pahayag ni Donald Trump at dahil nagiging hindi ganun kabilis umandar ang presyo ng pandaigdigang merkado. Ayon sa ulat, anumang oras o sa lalong madaling panahon, mailalabas na ang pinal na bagong kasunduan patungkol sa Strait of Hormuz. O diba? May ilalabas pa ang pinal na bagong kasunduan kahit na itinatanggi ng Iran na nakikipagkasundo sila, biglang may lalabas na pinal na kasunduan. So ngayon, naguguluhan tuloy ngayon ng daigdig. Teka, ano ba talaga? Nagkakaroon ba ng kasunduan o wala? Kasi tinatanggi ng Iran yan di ba? Ilalabas na ang pinal na bagong kasunduan patungkol sa Strait of Hormuz at ang denuclearization ng Iran. Sort of mess things up because people don't want to take their billion-dollar boats and accidentally get hit by a mine. But I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. O baka naman meron talagang isang official no sa Iran na hindi lang nagsasalita pero siya yung nakikipagnegosasyon sa Amerika. May posibilidad bang ganun mga tol? Ano sa tingin ninyo no? It could be. Ngunit ang pahayag ni Trump ay kinutya lamang ni Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf. Massive attack coming. Wait, never mind. They want to negotiate. That's theater diplomacy on loop, sabing ganun. Tinawag itong theater diplomacy.
Aniya, hindi uubra sa kanila ang serye ng pambubuli ng Amerika na makikipag-usap umano tapos ay hindi naman tutupad sa pinag-usapan. Nasasabayan pa ng pagkakalat ng fake news o Ooh. maling impormasyon. So sabi ni Galibaf, mga sinasabi ng Amerika na nakikipagnegosasyon ay puro fake news daw, no? As leverage is a failed strategy. Sabing ganun. Ngayon, anong inyong masasabi tungkol dyan, mga tol? No? Comment kayo sa ibaba. Ayon kay Galibaf, wala nang epekto sa kanila ang ganitong estratehiya. Kaya ang payo nito kay Trump, tanggapin na lang ang katotohanan na hindi nito kaya ang Iran. Nako. Nako. At tuparin ang kanyang mga salita. Ang pahayag na ito ng Iranian official ay kasunod ng pahayag ni Trump na umano'y napilitan siyang ipagpaliban ang pag-atake dahil sa pakiusap ng Iran at ibang bansa sa gitnang silangan. At dahil dun sa pagkansela nga ng Amerika, yung sinasabing napilitan nilang itigil o ikansela yung mga pag-atake, may mga kumakalat na mga bali-balita at napanood na rin natin yan sa ibang mga balita. Ayon sa ilang media sources, mga tol, is paubos na, no, yung mga long-range missile ng Amerika. Nagamit na daw ng Amerika yan sa 5 buwan na ikipagdigmaan dito sa Iran. So, yan ay pinasisinungalingan naman ni Trump, no? At yan ay tinatanggi niya dahil lock and loaded daw sila at marami pa silang imbak. No? Ngayon, ang katotohanan, mga kapatid, ay lalabas at lalabas din sa takdang panahon. Sa ngayon, di natin masasabi kung ano talaga totoo. Di natin masasabi. Sana, kung ako tatanungin kung ano totoo, kung may imbak ba ang US o talagang may negosasyon, ako mas pipiliin kung sana may negosasyon na lang talaga. Hindi yung dahil na wala lang imbak ang US, di ba? Ako sana may negosasyon na talaga kasi yung imbak kayang i-refill ulit yan tapos balik-bakbakan talaga. Pero kung may negosasyon at talagang matatapos na itong labanan na to, di ba? Di magkakaroon na ng katahimikan dyan. Kasi wala naman akong pinapanigan dyan. Hindi naman ako pumapanig sa Amerika, di rin ako pumapanig sa Iran. Kasi lagi nga nating sinasabi, pag pumanig ka ba dyan, magiging ano ba yan? Discount card mo ba yan? Pag nasa gasoline station ka na o kaya pag nagbabayad ka ng pamasahe sa mga public transport, di naman magiging discount yan Pare-pareho lang tayong sisingilin ng mahal na presyo ng gas kapag nagpagas tayo Bagay na mariing itinatanggi ng Iran. Ayon kay Iran President Masoud Pezeshkian, kahit pa may blockade ang US, ay hindi sila ganon kaapektado. Inamin nito na may iba silang ruta na pwedeng daanan kahit pasarahan ng Iran ang mga pantalan sa Strait of Hormuz. Oh. علت این که الان علارم The point is that right now, despite all these blockades, تمام این محاصره ها شما تو بازار you don't see shortages in the market کمبود نمیبینید برای اینکه از because we are operating via capillaries. مویرک ها داریم عمل می‌کنیم توان جابجایی خیلی The capacity related to diameter is far greater. بیشتر از توان It's like a roadway. قطار توان قطار خیلی The capacity of the road is also much greater. بیشتر از راه جاده است راه جاده هم خیلی بیشتر از For the cargo being transported. کوله‌باریه که مثلا با کوله‌بارا هم Payo ng So hindi lang sila sa karagatan umaasa, parang ganun ang gustong sabihin ni Pezeshkian. Marami silang ruta na ginagamit para makapag-deliver pa rin, para makapagbenta ng langis. Iran sa Gulf country. کوله‌باریه که مثلا با کوله‌بارا هم Payo ng Iran sa Gulf countries, dapat matuto na sila sa nakalipas na 5 buwan ng bakbakan. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakei, dapat na nilang tanggapin na ang presensya ng Amerika sa rehiyon ay hindi magbibigay ng proteksyon, kundi agresyon at gulo. Anya, ang dapat mag-usap-usap ay sila na magkakaratig bansa upang makabuo ng isang matatag na kooperasyon upang mapanatili ang seguridad sa buong Gulf region. محصولی نخواهد داشت Ultimately, و the point is that right now, despite all these blockades, ما نهایتاً به عنوان همسایگان دائمی باید تصمیم بگیریم با ایجاد اعتماد through mutual trust and constructive cooperation, متقابل و همکاری سازنده با همدیگه سازوکاری that ensure security for all countries in the رو region. ایجاد بکنیم که تامین کننده امنیت همه کشورهای منطقه باشه.
Noel Polyar, Alam nyo kasi mga tol, no, sa mga ganitong digmaan, no, ganyan gera, nakikita natin na hindi sapat na magaling ka lang mangbomba, hindi sapat na magaling ka lang mangwasak. Kailangan magaling ka ring strategist. No? Kailangan talaga ang mapuntirya mo yung isang bagay na talagang magpapaluhod sa iyong kalaban. For example, mga tol, sa boxing, no, hindi sapat yung suntok ka lang ng suntok, no? Tapos tinatamaan siya kasi hanggat may pagkakataon siya para patamaan ka ng pwede mong i-knockout, may posibilidad pa ring matalo ka. No? Siguro kung malakas ang resistensya mo at hindi ka nauubusan ng resistensya, siguro at the end of the round is pwede ka pa ring manalo kasi ang kukwentahin dyan yung score mo. Pero hindi rin naman kasi tulad doon ng boxing na may manghuhusga kung sinong nanalo o wala. Ito talaga is matira matibay. No? Ano kaya ang gagawin ng Amerika o ano kaya ang susunod na gagawin ng Iran at saan hahantong etong nangyayaring sigalot sa pagitan ng Amerika at ng Iran? Ano sa tingin ninyo mga tol? Pwede kayong magbigay ng ang inyong komento o reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.